Violent thunderstorms umiiral ngayon sa Bicol Region. Kasama na ang ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng Zambales at ilang parte ng Isabela. Mga umiiral na pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Bicol Region, epekto lamang ng extended trough ng low pressure area na si 92W. Pero nalalabi ng Luzon, kabilang ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at Calabarzon at ilang parte ng Southern Luzon ay makakaranas pa rin ng humid at maalinsangang panahon. The rest ng bansa, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 12, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:18 na o 19 na ng umaga. Gaya kahapon ay magiging katamtaman at medyo may pagsikat pa rin ng araw at alinsangan ng iiral pa rin sa iba't ibang bahagi ng NCR, kabilang na dito sa amin sa Caloocan City, despite na sa ating microwave Doppler imagery na nakikita natin dito sa ating dashboard ay may mga patuloy pa rin ng mga kalat-kata pag-ulan dyan sa bahagi ng Zambales sa ilang parte ng Calabarzon, lalo na sa bahagi ng Camarines Norte all the way hanggang Sorsogon area. At makikita natin sa ating lightning detection system ay halos humigit sa 40 to 50 lightning strikes. To exact, 69 lightning strikes ang na-detect na aking lightning detection system dito sa amin sa Caloocan. At namumutakti ng mga pagkidlat sa bahagi ng Bicol Region, lalo na sa mga baybayin nito ng Camarines Norte hanggang Sur, Iriga at Catanduanes Island. Malapit dyan. Ingat na lamang po mga folks. Kung sisilipin natin kung ilang sumatotal ng mga pagkidlat dyan, kung sisilipin natin sa ating lightning detection records mula sa statistics, mula pa kagabi ay tuloy-tuloy na malalakas ang pagkidlat. Nalagpas 200 to 250 lightning strikes. Puro cloud to ground po ito, hindi gaya ito sa meteorologics na kahit na maliit o maliit ang kahit spark ng eroplano ay nadedetect nito na nare-record as lightning strikes. Pero yung actual na cloud to ground, which is yun ang pinakadelikado na dapat na monitor, ay yun ang ating nare-record lamang. At makikita natin ay sumatotal of 1,863 total lightning strikes ito mula pa kagabi. Ayan po, nag-peak ng 80 o to halos 90% mula kagabi hanggang madaling araw at ngayong umaga ay nagpa-fluctuate ulit. At kung matitingnan natin, yung highest stroke bearing ratio ay northeast ito at mayroon din sa may bandang Bicol Region, which is naka-pinpoint ngayon at tuloy-tuloy yung mga pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi ng Bicol Region. Kaya sa mga kababayan natin, lalo na sa bahagi ng Bicol Region, kung sisilipin natin kung ano-ano mga area na ito within 197 km mula dito sa amin sa Caloocan City, ang kasalukuyang may mga pagkilat ngayon ay areas ng Catanduanes, baybayin ng Camarines Sur, dyan sa Butawan, Siruna, Sagrada, Sumaoy, at dyan sa kaduludulan ng Pandan ng Catanduanes Island. Typically, puro baybayin naman ito, kaya sa mga mangingisda natin, lalo na sa may baybayin ng Catanduanes Island, sa may malapit sa Pandan, ay ingat po at huwag masyadong maglalapit dyan sa nagpa-fluctuate na mga violent thunderstorms sa area na yan. Sa ilang bahagi naman ng kanlurang bahagi ng Zambales, sa baybayin nito ng Iba, Botolan, hanggang dyan sa may bandang San Narciso, ay ingat na lamang po sa mga lightning strikes din. At least may 3 hanggang 6 na lightning strikes po ang umiiral ngayong umaga dyan. Sa ating current conditions ay overcast, gloomy pa rin, klaro at stationary na partly cloudy to mostly cloudy yung umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan na yan maghapon sa Metro Manila ulit, gaya rin kahapon. At sa lowest temperature na netala nating weather station, kaninang 4:37 AM ay stationary lamang at 27.6 degrees Celsius rather. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangang temperatura, nasa 32.7 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat, 12:37 PM. Ibig sabihin, bahagyang mataas ang ating heat index kahapon na nasa 43.5 degrees Celsius ang ating init pandama. Pero kung titingnan natin sa mga weather stations nationwide, mula sa Data PD Pag-asa,
ay nangunguna po sa may pinakamataas na init pandama ang pili uli sa Camarines Sur. Umabot ng 47 degrees Celsius ang kanilang init o heat index sa area na yan. Pangalawa lamang ang areas ng Calapan, Oriental Mindoro, Alabat, Quezon. At pumapangatlo ang bahagi ng Borongan, Eastern Samar at areas ng Dayet, Camarines Norte, so on and so forth. So gaya kahapon ay inaasahan natin na magiging ma-humid ulit ang lagay ng panahon gaya kahapon. So asahan pa rin ang halos doble ang ating mararamdamang alinsangan despite na naglalaro lamang sa halos 32 to 33 degrees Celsius ang ating air temperature. Sa ating PH 16 past 24 hours, nangunguna po ang Alabat na dyan pa rin sa bandang Quezon Province na umabot ng 35.8 degrees Celsius ang pinaka-alinsangan sa kanila. Sa Baguio City ay halos stationary at 16.6 degrees Celsius pero mas mababa ito sa 17 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa inulan naman ay ang Sinait Synoptic Station naman dyan ang bahagi na inulan na umabot ng 48 millimeters ang total rainfall since past 24 hours. Pero wala kaming namataan na ulan dito so halos sa loob lamang ng isang linggo ay nasa total of 49.5 lamang ang total rainfall sa amin. So way below normal po ang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan City. So ibig sabihin lamang nito kung titingnan natin sa ating almanac and climate sa nationwide rainfall averages ay makikitang balik ulit sa way below normal ang bahagi ng Metro Manila lalo na sa parte ng Calabarzon. At below normal naman kasama ang Metro Manila, Central Luzon, Zambales, all the way hanggang Ilocos Norte. O kasama na ang buong bahagi ng extreme Northern Luzon. So gaya na ating analysis sa ating vegetation at drought, ay inaasahan talaga natin na magiging mababa pa rin despite na mga patuloy na mga pag-ulan ng isang araw, epekto ng monsoon trap, lalo na sa bahagi ng Luzon. Hindi talaga magtatagal at kumukontra at lumalaban talaga ang pagkontra ng El Nino sa bansa. Sa ating outside humidity, 17% po at bumababa ng 7% since last hour. Nasa moderate ang ating atmospheric pressure na medyo drier at may pagkidlat at 1,009 hectopascals. Steady ito since last hour. So take note po yan sa makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa may bandang silangan ng bansa. Sa ating high tide and low tide ay may 5 hours and 53 minutes tide to low tide. So kaka-high tide pa lamang in peak ngayong umaga. So mamayang 4:31 PM pa maglo-low tide. So pagkakataon na po sa mga harvesters natin ng mga tahong at maliit na isda dyan sa may pampang ng Manila Bay. Mataas po ang ating karagatan dyan. At sa ating air quality, at least wala na tayong naranasan na smog o yung haze galing sa mga pollution natin na natrap noong isang araw. So at least nakahinga na at lumayo na yung majority ng pollutant natin sa Metro Manila. At wala tayong magiging komento, good air concentration tayo ngayong umaga. Sa ating almanak sa mga babiyahe ngayong araw ng Martes, sumikat kanina ang haring araw kaninang 5:44 AM at lulubog naman ito at 6 o'clock PM. Hindi tayo magre-report para sa moonrise and moonset dahil almost new moon na po at 88% na lamang. So wala na tayong maiko-comment dyan sa ngayon. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules. Stationary lamang gaya kahapon ang magiging ganap dito sa forecast natin in 2 days. Partly to mostly cloudy pa rin ang maghapon pero may tsansa ng mga pagkulog at pagkidlat. 100% ang tsansa ng pag-ulan. Maaaring hindi dito sa Metro Manila mismo o karatig Metro Manila ang uulanin. Bukas ng Miyerkules, stationary lamang ganun din ang aasahan pero 100% chance ng pag-ulan. In 2-day forecast na highest temperature ay nasa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected in 2 days ay 26 to 25 degrees Celsius. Samantala sa ating local weather advisory mula sa report ni Pag-asa kaninang 4 o'clock AM na nakadate ang feed sa aking webpage na mataan pa rin ang low pressure area. Ito yung C92W. Na nasa layong 790 km east-northeast pa rin ng Basco, Batanes. At kumikilos ito. Medyo pa-recurve, napakaluran sa bilis pa rin ng halos mabagal at 4 to 9 kilometers an hour. Medyo erratic kasi yung movement speed niya ngayon at direction.
Pero pakanluran po ang general na kilos nito ngayon. Pero dahil hindi na to accurate, ay i-update natin kayo sa actual na oras ngayon na posisyon ni 92W maya-mayang konti. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita po yung shallow circulation pa rin ni 92W at kitang-kita po sa ating satellite imagery. Ayan po. Maging sa BIR ay makikita po yung low convection nito. Pero very shallow at very disorganized pa rin. Although yung kanyang upward low convection ay medyo organized pa rin siya. Bagamat mahina at manipis pa lamang yung upward low convection nito. Kaya yung upper cloud niya, yung upper trough, hindi masyado makikita. Pero yung low trough, ayan po, yung nagdidilaw na yan, yan yung nasa mababang altitude. Yung itong mga puti na to, yan yung sa pinaka-high altitude ng isang sirkulasyon o low pressure area. Makikitang napakanipis at kukunti pa lamang. Pero medyo organized pa rin yung pagsirkulasyon niya. So, nanatili itong nasa low pressure area. However, nanatili itong nasa tropical depression naman sa version ni Japan Meteorological Agency na almost stationary. So, sa mga nagpapakalat na dissipated na raw si 92W, fake news po yun. At makikita natin sa ating forecast na naipost ko kanina lamang sa Facebook page. Medyo erratic ang pagkilos dito pakanluran. Medyo pa-recurve siya na paganyan. And then kikilos pakanluran patungo sa may bandang direksyon ng bandang pagitan ng Basco Batanes o sa may bandang Basi Channel. So, titingnan natin kung stationary nakikilos ito ng ganito. Medyo erratic pa kasi yung forecast track niyan according sa aking ensemble. Sa ngayon, sa lagay ng panahon sa bansa ay dahil po sa monsoon track pa rin na umiiral sa may extreme nodal zone. Extended yan mula sa may bandang China, Hong Kong, hanggang dyan sa may bandang extreme nodal zone patungo sa pinakasirkulasyon nitong si 92W ay magpapaulan po sa bahagi na ito ng Batanes Group of Islands, Ilocos Norte man yan, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela man yan, at dyan sa may kaluran naman ay ang Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Benguet, Baguio City at Pangasinan. Lalo na sa baybayin na ito ng West Philippine Sea na ating makikita sa satellite imagery ng BIR. True color ay makakapal po yan at asahan ng mga localized thunderstorms dyan. Sa portion na ito, yung trough na ito na extension ay magpapakulog at pagkidlat. Lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Luzon hanggang sa may parte ng baybayin ng Bicol Region magkakaroon ng mga violent lightning strikes na nakakaranas ngayon sila ngayong umaga dyan. So, ingat po. At nabanggit ko na nga po na ingat sa mga mangingisda natin na magbabaybay dyan sa silangan ng Bicol Region maging sa may bandang Quezon Province sa baybayin at dyan sa parte ng East-North, Eastern Luzon. Malawak po kasi yung monsoon trough na to na nakikita natin sa satellite imagery. Extended po yan. Ayan o. Yung malawak na monsoon trough na yan ay magdudulot po ng mga ilang moderate and heavy rains and some violent showers iiral sa halos maghapon sa bahagi na areas na yan ng northeast o northwestern Luzon man yan hanggang sa may bandang southern Luzon at Bicol Region. Sa heavy rain potential, napakataas po ang heavy rain potential dyan. So, sakop ang bahagi ng northeastern Luzon o Mapao northwestern Luzon man yan mula dyan sa may bandang Pangasinan, sa may Bolinao, ilang bahagi ng Zambales at sa eastern portion naman dyan sa may bandang Isabela, Aurora areas at Bicol Region. At dahil yung flow ng hangin sa kanya ay medyo pa-southward, yung kilos ng galaw ng kaulapan nito o trough nito, kung papansinin natin sa water vapor ay magpakilos po siya pa-southward dahil yung pockets ng dry air ay sumisingit po sa pinakasirkulasyon ni 92W. So yung portion nito ng water vapor, bumababa po yan. Kaya expected ang bahagi nito ng Southern Luzon hanggang Bicol Region ay magpadudulot po ng ilang moderate and heavy rain showers at potentially violent rain showers nitong maghapon. So watch out po at magdala ng pananggalang sa ulan at watch out din sa possible flash floods. Anumang oras, simula ngayong umaga at ngayong hapon. Dahil nakakaranas kayo ng mga pagkulog at pagkilat, lalo na sa may bandang kalurang bahagi ng Northern Luzon at Eastern Luzon, mag-isa bahagi ng Bicol Region. The rest ng parte ng Central Luzon hanggang Metro Manila nagiging katamtaman at part dito mo silikaw din iiral. So may mga potentially localized thunderstorms din tayong iiral dahil sa extension ng trough na bumababa nga po sa bahagi nito ng NCR hanggang bandang Calabarzon area. And the rest ng buong Mimaropa magiging katamtaman, part dito mo silikaw din po at iiral ang mga kalat-kalat pag-ulan at possible din ang mga
pagkulog at pagkidlat dahil siya naglalarong dynamic range ng mainit at malamig sa bahagi nito dahil may manipis pa rin tayong southwest monsoon sa portion na ito ng bandang West Philippine Sea. May southwesterlies pa rin tayo dyan especially sa may bandang Mindanao o pagitan ng west portion sa Visayas at west portion sa Mindanao. Yung southwesterlies na yan na umiiral na manipis ay medyo malamig na hangin kasi yan nasasalubong sa mas mainit na temperatura na hangin mula dito sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Yung salubungan na yan, magkakaroon po ng series ng mga localized thunderstorms sa area na ito. So watch out po mula dyan sa may bandang Mimaropa, west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao ay asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog ngayong maghapon na. Take note yan mga folks. And the rest sa Southern Luzon, nabanggit ko na nga po, ay magiging maulap din po ang lagyan ng panahon at mga isolated rain showers. Dulot pa rin ng ating surface trap na umiiral sa halos buong Southern Luzon, Visayas at bahagi ng Northern Mindanao hanggang dyan sa may bandang silangang parte. So, kung isa-isahin man natin ang buong bahagi ng Southern Luzon, Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas mula Samar, Leyte, mapabuhol man yan, mapasibu, Negros hanggang Panay Island. Nagiging mas maulap po ang lagay ng panahon. At kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil kung titingnan natin ang heavy rain potential, kalat-kalat din ang mga pulutong na mga sulputang mga heavy rain potential sa halos buong Visayas area. So hindi na natin isa-isahin yan. Maghanda na lamang ng mga pananggalang anumang oras sa biglaang bugso ng moderate and some heavy rain showers. Medyo pahinto-hinto po ang pagbugso ng malakas na ulan So hindi man ito maghapon o magdamagan, pero yung pagsulpot bigla itong nagva-violent ang pag-ulan, lalo na sa bandang Cebu, Leyte at dyan sa bahagi ng Guian Eastern Samar. At pagitan ng Northern Mindanao mula sa Siquijor patawid nga po ng Zamboanga del Norte ay magiging maulap din po lagay ng panahon at asahan din ang mga pulutong at kalat-kalat ng mga localized thunderstorms. Especially dahil may southwesterlies nga po na sumusulpot dyan na manipis na sumasalubong sa mainit na bahagi ng silangan ng bahagi ng bansa dyan sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas. Magkakaroon ng scattered na kaulapan at scattered rain showers ang iiral ngayong maghapon, especially sa bahagi ng Northern Mindanao, lalo na sa Surigao del Norte hanggang Agusan del Sur. Pero bahagi ng Sorsogon, magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon. Pero isolated and scattered rain showers ang iiral lalo na sa hapon o sa gabi, maging madiling araw. So sa mga taga Cotabato, Kidapawan, hanggang General Santos City ingat na lamang po anumang oras ngayon dahil very dynamic range po ang magiging pag-ulan. And the rest ng Davao region mula dyan sa may bandang Santa Cruz, papasok po ng Davao City. O ngayon, medyo katamtaman muna, medyo sisikatan muna kayo ng pag-araw dyan hanggang sa may bandang Malay-Balay Bukidnon. Pero asahan po sa maghapon ang mga isolated at biglang susulpot ang mga heavy rain showers na hindi naman din tumatagal maghapon. So magiging dynamic range din ang mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa bahagi ng Compostela Valley all the way hanggang dyan sa may Agusan del Sur. So generally, ang halos 80% ng bansa magiging parte ito musical ding iiral at mga kalat-kalat po ng mga pag-ulan. Isolated ito at mga pagkulog at pagkidlat, especially sa nabanggit ko sa Hilagang Kanluran at Hilagang Silangan ng Luzon, kasama ang bahagi ng Bicol Region ngayong araw. Well, medyo good news yan na masasabi ko sa bahagi ng Bicol Region dahil ilang araw na po silang nakakaranas ng dry spell sa area na yan. So medyo para sa akin ay medyo good news yan para at least uulanin kayo dyan, lalo na sa bahagi ng Camarines Norte, bandang Naga, Iriga, hanggang Sorsogon. Siyempre kasama na ang Catanduanes Island. So wag nating i-dismaya yan, kahit papano ay bumaba man lang ang drought index dyan sa bahagi ng Bicol Region dahil tumataas nga po. Well, diretso agad tayo sa ating binabantayan ng mga tropical cyclone sector auto-generated sa aking webpage. Bukod kay 93W, since very insignificant naman ito kasing si 93W at mababa pa yung tsansa nito na mag-iisang ganap na bagyo at malayo naman ito sa bansa, so hindi natin masyado concern muna yan. Maliban kay 92W na nanatiling very shallow at medyo unpredictable pa rin kung ito ay magtutuloy-tuloy na lumakas. Pero as of 10:45 AM ngayon ay ang kanyang central air pressure na po na agiging alanganin na po into tropical depression category nga na ipag-asaan ni JMA. As of 10:45 AM ang kanyang 1 minute average wind speed ay nasa 37 km per hour na po.
at bugsong umaabot na ng 46 kilometers per hour. Gaya ng ating paliwanag, kapag ang wind gust ng 1 minute average wind speed ay umaabot na ng 45 to 46 kilometers per hour pataas, sa ating local version, consider na po sa atin yan na isang tropical depression, which is nauna na nga pong itinaas ito ni JMA o Japan Meteorological Agency since kahapon pa po, at nanatili itong stationary sa kanila dahil wala pang significant na paglakas ito at very shallow nga po at manipis pa yung kanyang low upward convection. Medyo hindi pa significant yung alok niya, pero pulido na yung kanyang sirkulasyon sa ngayon. Pero inuulit ko, dahil sa manipis pa lamang ang kulapan, nanatiling mababa pa rin itong magiging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At according nga sa ating global ensemble, sa aking global ensemble analysis forecast, ayan, kung base sa aking global ensemble forecast ngayong araw, ayan po, kung titingnan natin ay medyo pakaluran po ang kilos nito, although medyo erratic pa, at sa loob ng 78 to 94 hour period, mula ngayong araw ay kikilos ito bahagyang pa southwest. Pag ganyan, bahagyang pa southwest, magsa-southwest muna siya sa loob ng 24 to 36 hour period, then bigla itong kakabig panganluran by 42 to 72 hour period. So, maaaring according dito, aabutan niya ang Basco Batanes, pero inuulit ko ay nanatili pa rin itong erratic o medyo erratic pa yung forecast track niya. So, maaari pa pong magbago yan anytime. Depende pa na po sa sitwasyon ng galaw ng high pressure area at monsoon trap dito sa may bahagi ng northwestern ng extreme northern Luzon. Depende po yan. Dahil yung dry pockets ay nagpapang-abot po dito sa may bandang pinaka-central ni 92W. So, medyo nakakabig pababa ng bahagya yung kilos ng track nitong si 92W. So, depende na lamang sa magiging sitwasyon sa loob ng 49-hour period according to sa aking automated global forecast system. Kaya, pananatilihin natin itong babantayan dahil nga po, gaya ng aking analysis, ay posible itong magpang-abot sa Batanes Group of Island, lalo sa may bandang Basco Batanes. Ayan, kung i-zoom natin yung ating map. So, maaari pang magbago yan. Very erratic pa sa ngayon yung kanyang forecast ensembles niya. At maliit pa sa ngayon ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito, although kay Japan Meteorological Agency nga, ay gaya ng aking analysis, stationary pa rin ito at tropical depression sa kanila. Well, sa ating global assessment, o global cyclone assessment monitoring na ating ginagamit, makikita ang very significant na po at mataas na po ang potential nito at 40 to 50% itong C92W. So, may potentially pa talaga ito lumakas dahil mainit ang temperatura dyan. Ayan, within 24-hour period ay maabot na ng 40 at almost 50% chance na po yung kanyang anomaly. So, posibleng by the next 24 hours ay maaring mabot ito by 60%. At maaring dyan pa lamang within 48-hour period, maaaring itaas ito ni Pag-asa bilang Tropical Depression Jenny. So, titingnan pa rin natin sa mga susunod na oras o within 48-hour period kung ito ay magkakaroon ng significant na paglakas para maging isang ganap na local name na Tropical Depression Jenny. Si Pag-asa na pong bahalang mag-decide niyan dahil nauna na nga po si JMA nagtaas nito. And according sa ating global spectrum model, despite na nagkakaroon ng anomaly, ay nanatili pa rin itong manipis sa kanyang 925 hectopascal wind speed and direction. Pero kung pagbabase natin ang mean sea level pressure, ay ganun din halos significant naman siya at stationary at low level convection na naglaro sa 1,004 hectopascals to 1,006 hectopascals. Pero hanggang sa susunod nga po daw, according dito, by September 14 ay unti-unti naman daw itong magdi-dissipate according dito. Hanggang extended ng September 17 ay tuluyan itong biglang magdi-dissipate o madi-dissolve. Well, obserbahan natin kung mangyari yan, at least hindi ito magtutuloy kung sakali. Dahil wala tayong nakikita na nagkaroon ng intensification itong C92W hanggang September 17, 2023. At C92W, despite na medyo nagkakaroon na ng low level convection, ay wala pa rin significant na ipinapakita na intensification ito
At dahil malayo naman ito sa bansa at bahagyang kumikilos pa hilaga, ay hindi natin masyado concern yan. Sa mga computer models, ganun din, very insignificant din at very erratic din ang kanyang development at halos nagdi-dissipate ito sa loob ng 2 araw. So, well, hopefully, ma-dissolve na lamang siya kung mangyari man ang mga forecast na ito ng GPS at ECMWF. So, kung ganun man ang mangyari at bigla siyang ma-dissolve bago siya makalapit ng bandang Taiwan o ng Basco Batanes, eh magiging magandang balita ito sa atin. However, yung kanyang extension trap, magpapatuloy pa rin na magpapulan sa extreme node Luzon at mga nabanggit ko sa bahagi kasama ang parte ng Bicol region. Sa dam information natin, nagbukas po ng gates itong si Ambuklaw at Bingadama dahil umapaw na halos yung kanyang maximum normal water level reserve nito dahil as of ngayong umaga ay nasa 751 meters na po o 751.47 meters na po yung water level ngayon nito sa kasalukuyan. So, ibig sabihin lumagpas ito sa pinaka-normal high o halos maglalagpas na sa pinaka-normal high nito o very critical level. Sa ngayon, yung kanyang rule curve at 745, kaya ibig sabihin halos aapaw na yan. So, binabawasan na lamang po at least 0.30 meters ang sobra nitong level sa Ambuklaw. So, asahan po kung uulan sa bahagi niyan malapit sa Ambuklaw ay asahan po ang mga pagbaha. Maging sa Biga Dam, nag-release din sila ng 0.30 meters na water level dahil yung kanyang reservoir level niya ay at 574.40 meters. So, halos sa very critical na po yung pag-apaw nito at 575, yung pinaka-maximum limit niya. So, kailangan mabawasan yan dahil very critical. Aapaw na po kasi yung dam nito, kabilang na ang Ambuklaw, kaya kailangan nilang magbukas ng gates ngayong araw. So, nagbukas ng dam si Hydrological Department ni Pag-asa. Ayan, nakabukas ng tig-isang gate para mabawasan ang pagsobra o pag-apaw ng 2 dams na ito. Samantala, sa mga posibleng babahain pa rin ay ang bahagi ng Zamboanga Peninsula nakataas daw according sa data ni Pag-asa na ito ay babahain. So, sa mga taga Zamboanga Peninsula ay nakataas daw ang red flood warning na potential dyan sa area ninyo. Kaya kung sakali ay maging watch out na lamang po. Pero nakapagtatakang hindi nakataas sa bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Northwestern at Eastern Luzon according kay Pag-asa. Hindi nakataas sa kanila ang general flood warning. Well, pero supposed to be, expected natin mga mamayang hapon, itataas yan dahil asahan ng mga potentially na heavy to violent rains lalo na sa bahagi ng Bicol Region. At narito naman ang ating 3-day to 80 weather forecast para sa araw ng Martes, September 12, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, September 12, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na hindi natin nabalita ngayong umaga. At makikita naman yung real time natin dito sa ating weather station na naka-data feed sa aking webpage. At makikita rin ninyo ang mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.